isusumpa ang pangalang Marcos parang pangalang Aquino. If he's going to become as notorious as Aquino, problema niya yan. Dala ng mga anak at apo niya yung Marcos na pangalan, for a long, long time. So, napakasama nitong ginagawa nila. Na anti-drug campaign, gagawin mong crimes against humanity. Alam mong psychological effect dito, baka hindi nila nalalaman. Matatakot na yung mga law enforcement authorities na magpatupad ng mga batas laban sa droga, lalo na kung medyo may enkwentro at baka patay sila. Pababayaan na nila Bakit? Baka ma-crimes against humanity. Oh my God. Hito mo ang nangyari sa Dingbaxia. Bakit ang daming ayaw magpabakuna ngayon? Dahil para sa dengue, dahil natakot sa Dingbaxia, ang daming namatay. Opo, yung mga akusado dyan, nandyan sa Kongreso. Di ba? Nandyan, namamayagpag. Ganon din po ang nangyari dito. Kasalanan ni Aquino kung bakit ayaw magpabakuna ang mga tao. Ngayon, kung ayaw nang magpatupad ng pulis ng mga anti-drug campaign, kasalanan ni Marcos Jr. kasi tinakot niya, baka ako ay maging maakusa ng crimes against humanity kung ako ay papatay ng drug pusher dahil manlaban. Alam nyo, naligtas na sana tayo sa pagiging narco state kung may continuity lamang si Pangulong Marcos. Pero ngunit, katulad ng sabi ko, bago tayo mag-break, yan ay siya ang magdadala. Dadalhin ang apo niya for a long, long time. Yung mga namatay na sinasabi nila, di ba sinabi nanlaban? Di ba sinabi nanlaban? Totoo po yun. Nanlaban talaga. Na sinasabi nila, gawa-gawa lang. Patunayan nyo na gawa-gawa lang in a court of law. Katulad ng nangyari kay Kian, napatunayan na hindi pala talagang drug pusher. Nakulong yung mga pulis. Ngayon, hindi natin siyempre may iwasan. Paminsan-minsan may nag-aabusong mga pulis. May casualty. Pero yung ganong abuso, isolated incidents of abuse. Yes. Yan po ay hindi state policy. Humanap kayo ng state policy. Yung nakuha nila sa Quadcom na isang testigo, hindi sufficiente yun. Because these are crimes. This must be proven beyond reasonable doubt. Katulad yan sa Mexico. Sa Mexico, nagka-anti-crime drive doon. Yung Pangulo ng Mexico. Yung si President Calderon, Felipe Calderon. Ginaya niya tayo? Hindi, una pa yun. Nauna pa sila. Kasi talagang noon, under pressure from the US. Kasi, di ba, ang US shares a border with Mexico. Tatawid ka lang sa Rio Grande. Nasa Mexico ka na. Tatawid ka pabalik, nasa Amerika ka na. Kaya ang daming illegal immigrants na Mexican tumatawid. Di ba, may mga tinatawag parang yung mga parang escort. Tumutulong silang mag-immigrate. Yun ang mga galit na galit si Trump. Binabayaran ko binabayaran para makatulong na illegal immigrants. Okay. Nagalit ang Amerika na pressure ang Mexican government. Ang mga droga rito sa Amerika, nasisira ang buhay ng mga Amerikano dahil sa mga droga galing sa Mexico. Na yung iba naman, galing naman sa Colombia. Okay. Ilan ang patay doon? Documented, 120,000. Dahil nag-crackdown talaga ang gobyerno sa mga drug lords. It's true. Bakit hindi dinidemanda si Felipe Calderon? Ba't hindi dinidemanda sa ICC? Dahil lehitimo pong adhikain ng isang estado na puksain ang droga sapagkat ang droga ay masama. Yes. Meron ba nagsasabi rito na hindi masama ang droga? Yan, si Thaksin Shinawatra sa Thailand, nagsagawa din niya ng malakihang anti-drug campaign. 10,000 at namatay or more. Bakit hindi idinimanda sa ICC? Iyan ang mga sinasabi natin kasi lahat ng estado ay may legitimate na power na puksain ang kriminalidad. Kung may namamatay, ganun po talaga. Sindikato yan May casualty talaga. Anak ng pating naman kasi itong mga bleeding hearts liberals. Sino ba yung kalaban? Ang kalaban mo ba mga Jane Walker?
o yung nagtitinda ng SIM card na illegal. Drugs, bilyon-bilyong piso ang nakasalalay dito sa drugs. May mga kartel dito, may mga sindikato, armado. Pagkatapos, imposibleng walang mamatay kasi although tinatry naman na walang mamatay, imposibleng walang mamatay, naglalaban eh. Pero attorney, paano yung mga pinatay ng mga drug addict? Yun nga Mga ang sinasabi ni inosente. Cathy Binag. Yung maganda yung puntos ni Cathy Binag, ano? Bukod sa maganda si Cathy Binag. Yes. Alamin Oh, ko eh. yeah. Napaka-cute. Oh, Sabi niya, yeah. yung mga pusher, yung mga drug lords, voluntary, pinili nila yung buhay na yan na sila ay maging drug lords, Okay. maging pusher, bago magagalit sila pag pinapatay sila. Maging Yung naging biktima ng addict, Yun nga po. binahasa, pinatay, ninakawan, di ba, sinaksak. Opo. Hindi nila choice yun. Biktima sila, ayaw nila yon. Correct. To put it in another way, alam mo, nung 6 years ako nagtrabaho kay Mayor Lim, Opo. anti-drug din yan. Actually, yan ang orig na Dirty Harry. Sabi, hindi naman napatunayan, na yung mga napamatay daw ng mga drug pusher sa Maynila na sinasabit sa poste na may karatula, drug pusher ako, wag tularan. Si Mayor Lim daw may gawa nun. Pero hindi napapatunayan. Walang nakakakita. Pero pag siya ay dinutuligsa, oy, violation ng human rights yan, yung ginawa namin. Yung pag may na-aresto na pusher, yung bahay nilalagyan namin ng spray paint. Warning, a drug pusher lives here. Kayo pala yun. Criminal case number. Oo, kami yun eh. Dinimanda kami nitong mga bleeding hearts liberals, yung mga iniiyakan yung mga kriminal, hindi iniiyakan yung mga biktima. Ganyan yung mga kabataan, akbayan, lahat iniiyakan yan yung mga kriminal. Hate campaign. Yung mga biktima, hindi nila iniiyakan. Iniiyakan nila. Yung mga kriminal, yung mga sundalo na napapatay ng NPA, mga pulis na napapatay ng NPA, may mga pamilya, hindi nila iniiyakan yun. Wala silang pakialam doon. Kasi Opo. Franz Castro, That's true. diba? Child abuse, yung mga minor nirekruto. Hindi nila iniiyakan yung mga pamilya noon. Iniiyakan nila yung mga pumapatay sa pulis. Yan ang style noon. Yan ang mga kakampi ng kasalukuyang gobyerno. Diyan pa lang makikita mo na yung moral bankruptcy ng ating pamahalaan. Sabi ni Mayor Lim, human rights kayo ng human rights. Sabi niya ron sa mga nagdidibanda sa kanya. Paano yung human wrongs na nangyari, na ginawa doon sa mga biktima? Hindi nyo naisip yon? Correct. Balanse, hindi pwedeng puro human rights. In fact, yung brother ko po, napatay ng addict. My Ito brother pa, itself. ito pa ang isang kasiraan ng ulo na argumento. Yang si Linda Humilia Abalos. Sabi ba naman, iniisip nyo yung due process rights, constitutional rights ni Duterte. Paano yung constitutional rights yung napatay? Ganun ba? So pagka ikaw ay lumabag ng karapatan ng ibang tao, hindi nagagalagin ang karapatan mo. Ganun ba ang isang civilized society? Anak ng pating talaga. Alam mo, pagka ganyan ang mentalidad, hindi mo malaman kung matalino o baliw eh. Patras. Hindi mo ginagalang ko. Di tama yung sinasabi. Di kung yun ang reason, di tama lang na pagpapatayin yung mga drug addict without due process. Kasi wala naman due process nung pinatay din nila yung mga biktima eh. Ganun bang society? Pag ako lumabag ng karapatan mo, lalabagin mo na rin ang karapatan ko? Anong kalokohan yung pinagsasabi? Pero attorney, kapag Alam mo, marami dito sa Pilipinas, akala mo matalino, pero kamoting kahoy na may ulalo eh. Okay. Pero attorney, kapag congressman na, hindi na makukulong dahil kahit convicted siya, ganun ba dito? Ay, hindi. Yun naman kay Castro, may apila pa naman. Pero convicted siya. Yan ang sinasabi ko, double standard. Eto convicted, nasa kongreso dahil kakampi nila. Si Teves, akusado pa lang, wala pang conviction, pinatalsik nila. Anong kasalanan? Nagsayaw daw na naka-shorts at saka nakasando. Kasalanan ba yun? Maganda naman ang katawan ng tao, buff na buff baka naiingit yung mga ibang tao kasi puro mga butod sila eh. Ayun ba yun? Ay, nako. Alam siya nila di ba? Ay, nako naman buhay ito. Anyway, marami tayong mga problema sa bansa natin. Attorney, kailangan baguhin mo. Hindi mo mababago lahat. Ang mangyayari kasi rito, napakasama nitong ginagawa nila.
na anti-drug campaign, gagawin mong crimes against humanity. Alam mong psychological effect dito, baka hindi nila nalalaman. Ha? Ang psychological effect nito ay matatakot na yung mga law enforcement authorities na magpatupad ng mga batas laban sa droga, lalo na kung medyo may engkwentro at baka patay sila. Pababayaan na nila eh. Bakit? Baka ma-crimes against humanity. Oh my God. Tayo. Okay. Eto sample ha. Kaya sabi ko, wala namang problema sa atin. Pangalang Marcos naman ang nakataya rito. If he's going to become as notorious as Aquino, problema niya yan. Dala ng mga anak at apo niya yung Marcos na pangalan ha. Uy, Kita mo anong nangyari sa Dingvaxia? Bakit ang daming ayaw magpabakuna ngayon? Dahil para sa dengue, dahil natakot sa Dingvaxia, ang daming namatay. Opo, is wrong. Yung mga akusado dyan, nandyan sa Kongreso. Di ba? Nandyan, namamayagpag. Ganon din po ang nangyari dito. Kasalanan ni Aquino kung bakit ayaw magpabakuna ang mga tao. Ngayon, kung ayaw nang magpatupad ng pulis ng mga anti-drug campaign, kasalanan ni Marcos Jr. kasi tinakot niya, baka ako ay maging maakusa ng crimes against humanity kung ako ay papatay ng drug pusher dahil manlaban. Sapagkat napakaingay ng mga tao, yung noisy minority na sinasabing, basta may napatay ng drug pusher, hindi nanlaban yan, execution yan. Ayun, sige. Alam nyo na ligtas na sana tayo sa pagiging narco state kung may continuity lamang si Pangulong Marcos. Pero ngunit, katulad ng sabi ko, bago tayo mag-break, yan ay siya ang magdadala. Dadalhin ng apo niya. Ayos na sana ang pangalang Marcos. Ngayon, isusumpa ang pangalang Marcos parang pangalang Aquino. For a long, long time.